Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Filipino, Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 3, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, nagagamit ng mga salitang high frequency tungkol sa sarili at paaralan. Pangalawa, natutukoy ang damdamin ng tauhan sa mga pangyayari sa binasang kwentong pambata. At pangatlo, nakapagpapahayag ng reaksyon sa tauhan at tagpuan sa binasang kwentong pambata. Magandang araw mga bata! Tatalakayin natin ngayon ang bagong paksa at magbabasa ng isa na namang kwento. Ngunit bago iyon, magkakaroon muna tayo ng pagbabahagi ng inyong paboritong aklat. Mga panuto, humanap ng kapareha. Sagutin ang mga gabay na tanong. Ibahagi ang sagot sa iyong katabi. Narito naman ang mga gabay na tanong. Ano ang pinakapaborito mong aklat? Sino ang sumulat nito? At bakit mo ito nagustuhan? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang paggamit ng mga salitang high frequency sa paglalarawan ng paborito ninyong aklat. Tutukuyin din natin ang mga damdamin ng tauhan sa mga pangyayari sa kwentong pambata. Basahin ang mga pangungusap. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Ang aklat ay isang babasahin na may mga kwento. Ang silid-aklatan ay lugar kung saan kailangang tahimik para sa pagbabasa. Ang pahina ay bahagi ng isang libro kung saan nakasulat ang babasahin. Ang nagbabasa ay ang ginagawa ng isang taong tumitingin at umuunawa sa nakasulat. Basahin natin ang kwentong Ang Aklat para kay Puchku. Ang Aklat para kay Puchku. Si Puchku ay isang batang mahilig magbasa. Lagi siyang abala sa pagbabasa ng mga aklat sa bahay, sa paaralan, sa palaruan, at kahit sa kama. Lahat ng aklat na makita niya ay binabasa niya. Tuwing tatanungin siya ng kanyang mga kaibigan kung bakit hindi na lamang siya manood ng mga cartoon, palagi niyang tugon ay mas masaya siya sa pagbabasa ng aklat. Ipinapakita ni Puchku kung paano ang mga letra ay bumubuo ng mga salita. At ang mga salita ay bumubuo ng mga pangungusap at kwento na nagdadala sa kanya sa ibang mundo. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Una, sino ang batang mahilig magbasa ng aklat? Pangalawa, saan madalas makitang nagbabasa ng aklat si Puchku? Pangatlo, saan dinala ni Puchku ng kanyang pagbabasa? Ngunit isang araw, naubusan siya ng mga aklat na babasahin. Nang makita niya ang mga aklat na nakaimbak sa isang mataas na lalagyan, nahirapan siyang abutin ito dahil siya ay maliit. Pinag-isipan niya kung paano siya aakyat at nagplano siya ng mga paraan para makuha ang mga aklat. Tinulungan siya ng kanyang mga kaibigang sina Bolto at Dodla. Ngunit nang makarating sila sa itaas, nagkagulo at napansin sila ng napakatangkad na katiwala ng silid-aklatan. Ngayon, bakit nahirapang abutin ni Puchku ang mga aklat? Sino-sino ang tumulong kay Puchku para abutin ang mga aklat?
Sino ang nakapansin kina Bulto at Dodla nang makarating sila sa itaas ng lagayan ng mga aklat? Kaya, tinulungan siya ng napakatangkad na katiwala ng silid-aklatan at inalok siyang buhatin upang makuha ang mga aklat. Sinabi niya ring hindi na niya kailangang mag-aalala sa pag-akyat sa mga ito dahil palagi siyang nandyan upang tumulong. Sa huli, si Puchku ay natutuwa dahil nakakuha siya ng bagong aklat at muling nagbabad sa pagbabasa ng mga kwento. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang hilig gawin ni Puchku? Pangalawa, ano ang naging problema ni Puchku? Pangatlo, ano kaya ang naramdaman ng ating bida nung akala niya ay naubusan na siya ng aklat na babasahin? Ano ang isa pa niyang problema? At ano kaya ang naramdaman ni Puchku sa katapusan ng kwento? Pagmasdan ang muka ng nasa ibaba. Tukuyin kung anong emosyon ang ipinapakita sa bawat larawan. Narito ang isang gawain, humanap ng kapareha. Sagutan ang learning activity sheet tungkol sa pagtukoy ng naramdaman ni Puchku sa bawat sitwasyon na nasa ibaba. Kung ikaw si Puchku, ano ang mararamdaman mo sa sumusunod na pangyayari? Iguhit ang tamang emoji na nagpapakita ng mararamdaman ni Puchku. Basahin ang mga sitwasyon. Tukuyin ang damdamin ng tauhan. Ngayon ay sagutin ang mga gabay na tanong. Una, ano ang mga palatandaan upang matukoy ang damdamin ng isang tauhan? Pangalawa, bakit mahalagang malaman ang damdamin ng isang tauhan sa kwento? Piliin ang letrang nagsasaad ng maaaring maramdaman ng tauhan sa bawat sitwasyon. Magbasa ng isang kwentong pambata. Tukuyin ang tauhan at ang damdamin nito. Isulat ito sa notebook. Filipino, Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 3, Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, nababasa ang mga salitang may cluster. Pangalawa, nagagamit ang mga salitang high frequency tungkol sa sarili at paaralan. Pangatlo, natutukoy ang mga salitang paari na pamalit sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At nakasusulat ng mga salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit. Kumusta mga bata?
Pinabasa ko kayo kahapon ng kwentong pambata at pinatukoy ang tauhan at ang damdamin ng mga ito. Narito ang isang gawain. Ito ay ilarawan mo sa aking isipan. Ilarawan ninyo ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng tamang ekspresyon at pagganap. Kapag sinabi kong freeze, wala nang gagalaw sa bawat grupo. Tayo ay maglalaro ngayon. Bumuo kayo ng pangkat. Magbibigay ako ng mga sitwasyon at ilarawan ninyo. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng mga salitang may cluster at ang mga salitang high frequency. Tutukuyin din natin ang mga salitang paari na pamalit sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At susulat kayo ng mga salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit. Narito ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap? At pangalawa, ano ang isinasaad ng mga salitang ito? Basahin ang mga salitang mula sa kwento. Gamit ang context clues, tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng salitang nakasalungguhit. Mga bata, anong damdamin ang ipinakita niya? Anong uri ng pagkahawak ang ginawa niya sa lobo? Ano ang ibig sabihin ng nabitawan batay sa pangyayari? Ano ang damdaming ipinakita ni Lino sa pangyayaring ito? Ano ang ginawa ng kaibigan ni Lino upang patahanin siya? Ngayon, ating basahin ang kwentong Ang Lobo ni Lino. Ang Lobo ni Lino. Isang araw, masayang naglaro si Lino sa palaruan ng paaralan. Hawak niya ang paboritong lobo na kulay pula. Mahigpit niya itong hinawakan. Ngunit biglang humangin ng malakas. Nabitawan niya ang lobo at nilipad ito paitaas. Naging malungkot si Lino. Maya-maya'y tumulo ang kanyang luha. Nakita siya ng kanyang kaibigan. Nilapitan siya nito at niyakap. Hinaplos rin ang kanyang likod. Unti-unting tumigil sa pag-iyak si Lino at masayang nakipaglaro sa kanyang kaibigan. Mga bata, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Bakit? Balikan ang kwentong Ang Lobo ni Lino. Basahin natin ang mga pangungusap sa ibaba.
Ang mga salitang akin, iyo at kanya ay ipinapalit sa pangalan ng taong may-ari ng bagay. Pagmasdan ang chart sa ibaba para malaman ang tamang gamit ng akin, iyo at kanya. Tandaan na ginagamit ang akin kapag nagpapahayag ng pag-aari ang taong nagsasalita. Ginagamit naman ang iyo kapag ang taong kinakausap ang may-ari ng bagay. Ginagamit naman ang kanya kapag ang taong pinag-uusapan ang may-ari ng bagay. Narito naman ang isang pangkatang gawain. Hatiin ang klase sa maliliit na pangkat na may tigta-3 miyembro. Sabihin sa mga mag-aaral na kumuha ng isang bagay na kanilang pag-aari sa loob ng bag. Kailangan nilang bumuo ng usapan gamit ang akin, iyo at kanya. Bawat isang miyembro ay kailangan isulat sa paraang kabit-kabit ang sumusunod na pangungusap at basahin sa kagrupo. Huhulaan ninyo ang tamang salita gamit ang kahulugan, ang unang 2 letra nito. Basahin ang sumusunod na salitang may cluster. Ang cluster ay ang magkasunod na 2 katinig sa isang patinig na hindi pinaghiwalay ng patinig. Basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang wastong salitang paari, akin, iyo, kanya, atin, inyo, kanila, upang mabuo ito. Paano natin ginagamit ang mga salitang paari sa pang-araw-araw? Basahin ang bawat pangungusap. Piliin at isulat ang wastong salitang paari sa patlang.
Maglista ng tigdalawang salitang may cluster na BR, DR at KR, isulat ang mga ito sa kwaderno sa paraang kabit-kabit. Filipino, Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 3, Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, nababasa ang mga salitang may cluster. Pangalawa, nagagamit ang mga salitang high frequency tungkol sa sarili at paaralan. Pangatlo, natutukoy ang mga salitang paari na pamalit sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At nakasusulat ng mga salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit. Kumusta mga bata? Pinagtala ko kayo kahapon ng mga salitang may cluster na nagsisimula sa BR, DR at KR. Ibabahagi ninyo ito sa klase sa pamamagitan ng isang laro. Bawat isa ay bibigyan ng paper strips at isusulat ang mga salitang may cluster na nagsisimula sa BR, DR at KR. Ang dilaw na paper strips ay para sa pangkat A, puti sa pangkat B at berde sa pangkat C. Ang pangkat na may maraming salitang cluster na maisusulat ang mananalo. Ngayong araw ay gagamitin natin ang mga salitang high frequency sa pagbabahagi ng karanasan tungkol sa sarili at paaralan. Kinakailangang matutukoy din natin ang mga katangian ng tauhan at tagpuan sa binasang kwentong pambata. Higit sa lahat ay magpapahayag kayo ng reaksyon sa tauhan at tagpuan ng kwentong binasa ninyo. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, ano-ano ang napulot ng mga bata? Pangalawa, ano kaya ang kanilang gagawin sa mga ito? Pangatlo, bakit nila ginagawa ang pamumulot ng mga basura? At pang-apat, ano ang nais ninyong malaman sa kwentong ito? Pag-aralan ang bawat sitwasyon at tukuyin ang katangian ng tauhan o mga tauhan. Basahin ang mga salitang mula sa kwento. Gamit ang context clues, tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng salitang nakasalungguhit. Ano ang kahulugan ng salitang sipag? Ano ang kahulugan ng salitang natirang? Ano ang kahulugan ng salitang hirap? Ano ang kahulugan ng salitang guro? Ano ang kahulugan ng salitang paninda? Basahin natin ang kwentong Ang Mga Batang May Pangarap. Ang mga batang may pangarap. Kapuri-puri ang tatlong batang mag-aaral na sina Prado, Brenda at Bruno. Maaga silang pumapasok sa paaralan, ngunit kadalasan ay wala silang baon. Madalas silang magkasama sa paaralan at tumutulong sa guro sa kantina. Sila ang mga batang laging nagsasabing, "Ma'am, sa amin na po ang natirang paninda." Sinasagot naman sila ng guro,
Dahil sa sipag ninyo ay inyo na lahat ng natira nating paninda at baka masira lang ang mga iyan. Hirap sila sa buhay kaya maaga silang nagising sa katotohanan na sa sariling pawis manggagaling ang kanilang ikabubuhay. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Ayon sa kanilang magulang, may 1 taon nang nangongolekta ng basura sa tenement house ang 3 bata. May recycling pa silang ginagawa. Ipinagbibili nila ang mga nakukuha nilang papel, plastic, bote at bakal. Samantalang ginagawa naman nilang pataba ang mga produktong nabubulok gaya ng prutas at mga gulay. Nililinis nila ang mga napapakinabangang bagay kagaya ng mga laruan, tren, truck, manika, pluma, krayola at iba pa. Ibinibigay nila ang mga ito sa kanilang mga kapatid kaya tuwang-tuwa sila kapag umuwi ang kanilang mga kuya at ate. Itinatapon naman nila sa tamang tapunan ang hindi na napapakinabangan. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Nagtatrabaho rin ang mga batang ito sa isang bibingkahan. Masaya nilang ginagampanan ang kanilang trabaho tuwing walang pasok. Laging sinasabi ni na Prado at Bruno, atin na ang gawaing pagpapagiling ng bigas sa palengke. Sa akin naman po ang paghuhugas ng ibang gagamitin. Sagot ni Brenda. Kami na po ang bahalang maglinis ng tindahan ninyo. Ang walang pag-aalinlangang sagot ni Prado. Silang tatlo ay talagang maaasahan sa lahat ng bagay. Sila ay napakasipag na mga bata. Maliit pa sina Prado, Brenda at Bruno ay may direksyon na ang kanilang buhay. Sa pamamagitan ng pagbabanat ng buto at pagpapatulo ng pawis, sila ay kumikita na. Hindi na sila matitigil sa pag-aaral. May tiyak na silang mababaon tuwing papasok sa paaralan. May kaunti pang maibibigay sa magulang at may maihuhulog pang barya sa alkansya. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Mula sa binasang kwento, iguhit ang mga tauhan na sina Prado, Brenda, Bruno, guro at may-ari ng bibingkahan. Ilarawan kung ano ang mga katangian na nagustuhan mo sa kanila. Ibahagi ito sa klase. Balikan ang binasang kwento. Gamitin ang Venn diagram upang tukuyin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng ugali mo kina Brenda, Bruno at Prado. Kulayan ng dilaw ang mga salitang nagpapakita ng positibong katangian at asul naman kung ito ay nagsasaad ng negatibong katangian. Tukuyin ang katangian ng tauhan na inilalarawan. Piliin ang tamang sagot sa mga salitang nakakahon. Ibigay ang iyong reaksyon sa sumusunod na sitwasyon. Filipino, Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 3, Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang, una, nababasa ang mga salitang may cluster. Pangalawa, nagagamit ang mga high frequency tungkol sa sarili at paaralan. Pangatlo, natutukoy ang mga salitang paari na pamalit sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At pang-apat, nakasusulat ng mga salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit. Magandang araw mga bata!
Handa na ba ang lahat para sa panibagong araw ng masayang talakayan? Bago tayo magsimula, ay pakinggan muna natin ang inyong mga reaksyon sa sitwasyon na ibinigay sa inyo kahapon. Ito ay tatawaging reaksyon mo. Tatawag ng mag-aaral at pipili sila ng sitwasyon. Ibibigay nila ang kanilang reaksyon tungkol dito. Ang tawag naman sa ating gawain na ito ay ilarawan mo sa aking isipan. Tayo ay maglalaro ngayon. Bumuo kayo ng pangkat. Magbibigay ako ng mga sitwasyon at ilalarawan ninyo. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng mga salitang may cluster at gagamitin din natin ang mga high-frequency words sa talakayan. Tutukuyin din natin ang mga salitang paari na pamalit sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At magsusulat kayo ng mga salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit. Basahin ng malinaw at tama ang mga sumusunod na salita. Pansinin ang magkakasunod na dalawang katinig sa bawat salita. Basahin ang mga pangungusap. Sa lungguhitan ang mga salitang may cluster at bilugan ang mga salitang paari na pamalit sa tao. Ngayon naman ay narito ang isang gawain. Pag-aralan ang mga larawan. Pumili ng isang larawan at bumuo ng pangungusap gamit ang angkop na salita. Amin, inyo at kanila. Isulat sa pisara ang sagot ng mga bata. Bigyang diin kung paano ginamit ang salitang amin, inyo at kanila. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa ibaba. Ano ang tawag sa mga salitang may salungguhit? Kailan ginagamit ang mga salitang amin, inyo at kanila? Ilan ang nagmamay-ari ng isang bagay kapag ang mga salitang amin, inyo at kanila ang ginamit? At ano ang tawag sa mga salitang ipinalit sa ngalan ng tao?
Balikan ang pangungusap na nabuo gamit ang mga larawan. Talakayin ang mga salitang may salungguhit. Ang salitang amin ay ginagamit kapag nagpapahayag ng pag-aari ang taong nagsasalita at isa pang tao na kasama niya. Ang salitang atin ay ginagamit kapag nagpapahayag ng pag-aari ang taong nagsasalita at ang kausap niya. Ang salitang inyo ay ginagamit kapag ang taong mga kinakausap ang may-ari ng bagay. Ginagamit ang kanila kapag ang mga taong pinag-uusapan ang may-ari ng bagay. Pagmasdan ang chart sa ibaba para malaman ang tamang gamit ng amin, atin, inyo at kanila. Narito ang isang pangkatang gawain. Hatiin ng klase sa 3 pangkat ayon sa kanilang kakayahan at ipagawa ang sumusunod na gawain. Para sa unang pangkat, gamitin ang mga salita sa pangungusap. Isulat ito sa paraang kabit-kabit. Para sa ikalawang pangkat, gamitin sa pangungusap ang mga salitang kanila at atin. Isulat ito sa paraang kabit-kabit. At sa ikatlong pangkat, bumuo ng 2 pangungusap gamit ang larawan. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Mga panuto, hatiin ang klase sa 3 pangkat. Bigyan ng pangalan ang bawat pangkat. Halimbawa, pangkat amin, pangkat inyo, at pangkat kanila. Ipatugtog ang awiting hati-hati tayo. Kapag tumigil ang tugtog, ang grupong may hawak ng bola ay gagawa ng pangungusap gamit ang pangalan ng grupo. Narito ang mga halimbawa. Amin ang bola. Ang bolang ito ay amin. Buuin ang pangungusap gamit ang mga salitang paari na amin, inyo, at kanila. Isulat ang angkop na salitang paari, amin, inyo, kanila upang mabuo ang pangungusap. Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang mga salitang paari na amin, atin, inyo, at kanila sa paraang kabit-kabit. Filipino, Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 3, Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit, at naibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Mahusay mga bata! End of Week 3. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!